statement po kasi ni Attorney Christina Conti. Yung mga abogado nga nagpapanggap na ICC lawyer, hindi naman ICC lawyer yun. Abogado lang siya ng isang complainant. Pero whatever, alam nyo, sinimulan nila ng illegal na pag-aresto. Kaya hindi tayo magtataka kung illegal din ang gagawin nila na ilabas ang Presidente Duterte dito sa bansa at dalhin doon sa Hague. For now, Attorney, dito muna magpapalipas ng gabi? Hindi natin alam. Nobody knows kung anong gagawin nila sapagkat ayaw nga kami papasukin eh. Walang abogado ngayon doon upang proteksyonan ang kanilang mga karapatan. Yan ang problema dyan. So hindi nyo pa nakausap? Ay, paano mo hindi nga makapasok, paano ko makakausap? Telepono, sir? O hindi rin ayaw rin pahawakin ng telepono. O Sir, ganyan, anong next po? Anong next na ano? tingnan natin kung anong gagawin natin. Mag-uusap kami mga abogado. Sa ngayon, nag-aantay kami kasi sabi nila, hingi daw sila ng guidance kung pwede akong pumasok. So, inaantay ko. Sir, si BP Sara po, Ang alam ko, nasa Hong Kong pa. Baka pabalik na rin yun. may nabanggit po ba o nakakausap niyo? Hindi ko pa nakakausap. Walang advice sa inyo yung family, sir? Hindi ba humingi ng help, ng legal opinion? Anong legal opinion? Kami nga yung mga abogado nandito na. Ang problema, hindi kami makapasok. Hindi namin makausap ang kliyente namin. Sana po may manawagan na lumabas na yung mga tao. Kaya kami nandito, voluntary, nagpunta kami dito. Kasi nakita namin yung balita. Kasi kung walang mananawagan... Sir, anong side niyo naman po dun sa pagkakabigay daw po ng warrant po kay... Well, gaya ng sinabi ko, illegal yung mandamiento de aresto ng inisyu ng ICC. Kasi walang jurisdiction ang ICC sa atin. Hindi na tayo miyembro. Ngayon, yung ginamit nilang Interpol, mali rin yun. Kasi yung Interpol, ang mandato lang noon, ayusin at ipaalam sa mga bansang miyembro kung nasaan yung hinahanap nila. Hindi sila po pwedeng mag-aresto. Ang nag-aresto ay yung mga PNP natin, hindi sila. So, sir, anong implication na mismong yung PNP ang kumilos para... Ang PNP hindi makakakilos kung walang utos ang pinakamataas. Kaya sinasabi ko, ang tungkulin ng isang presidente ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ng bayan. Ang ginawa niya ngayon, ang ginawa ng gobyerno ngayon, ay pinagkanulo ang soberentiya ng ating bansa at tinutulungan pa ang dayuhan upang sirain, labagin ang ating saligang batas. Hindi dapat tayo pumapayag dito. Kaya napaka-unpatriotic ang ginagawa ng gobyernong ito. At kung si Pangulong Marcos Jr. ang nag-utos nito, abay mananagot siya sapagkat impeachable ground ang kanyang ginawa. Sapagkat pinagtaksilan niya ang sumpang ginawa niya bilang presidente ng bansa na pangalagaan at ipagtanggol ang interes ng bansa at ng ating kasarinlan. Pag isinuko mo kasi ang isang Pilipino batay sa isang mandamiento de aresto ng isang dayuhan na wala naman jurisdiction, isinusuko mo ang kasarinlan at territorial integrity ng bansa. At yan ay culpable violation of the Constitution. Ito lang pag-deprive mo ng mga abogado. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, 2 linggo na nakakaraan, na mukhang tayo ay patungo sa diktadorya. Ano bang patungo? Eto na yon. Nandito na tayo. Kaya, gaya ng sinabi ng isang mamamayan, voluntaryo siya nagpunta rito at nag-aantay siya na manawagan daw para maglabasan ng tao. Palagay ko kahit na hindi ka manawagan, magsisimula ng maglabasan ng tao. At ang tinatakot ko ay magkakaroon na naman tayo ng pagbabago ng gobyerno dito sa ating bansa. At yan na naman ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi na umunlad. Palagi tayong pabalik sa bokya o sa zero. Dahil palagi na lang dahil sa katakawan sa kapangyarihan,
upang manatili sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat upang sirain ang kanilang mga kalaban sa politika. Itong nangyari kay PRRD ay isang politika. Ito'y tungkol sa 2028 elections. Kailangang siraan nila si Presidente Duterte at si VP Sara upang silang dalawa ay mawala sa political horizon sa 2028. Yan ang katotohanan dyan. Sir, nakakita niyo na po ba yung warrant?